Kakain ka pa ba ng napakamahal na shabu-shabu sa labas or yung tinatawag nila na hotpot kung kayang-kaya mo namang lutuin sa bahay? Hello guys, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga content creator na kagaya ko. Sana more followers, more viewers sa atin sa araw-araw. Ang video na ito ay gusto ko lang ipakita at i-share sa inyo kung paano lutuin ang shabu-shabu. Kagaya sa lagi kong ginagawa, gabi pa lang nagpapakulo na ako ng baboy para kinabukasan tanggalan ko na lang siya ng sibo. Yung pinagkuluan kong sabaw ay natanggalan ko na ng sibo at ngayon papakuluan ko na lang, tapos nilagyan ko ng sati sauce. Yung puti pala na balapot, gabi yan guys. Blender ko yung gabi para naman yung ating sabaw is medyo malapot-lapot. Masarap kasi talaga ang sabaw guys kapag nilagyan natin ng gabi, lalong-lalo na sa bulalo at saka sa sinigang. Yung nilagay ko pala sa sabaw, ang tawag nun is sati sauce. Hindi talaga nawawala ang sati sauce sa mga shabu-shabu. Nabibili yan sa mga Chinese store. Kung wala naman sa Chinese store, minsan kasi sa SM Grocery meron din yan. Pero bihira lang yan meron sa SM Grocery. Kaya pag bumibili kami ng sati sauce, diretso na kami sa Chinese store. Ganyan lang kasimple ang pagluto ng shabu-shabu. Pakuluan mo lang yung sabaw, lagyan mo lang ng sati sauce, tapos timplahan mo lang kung sa tingin mo matabang, lagyan mo ng asin, paminta. Tapos lagyan mo ng mga bula-bula, kung anong gusto mong bula-bula. Lahat ng bula-bula makikita mo, ilagay mo. Tapos lagyan mo ng gulay, kahit anong gulay, pwede mo ring ilagay. Tapos maglagay rin tayo ng pansit kung gusto mo lagyan ng pansit. Kapag kakain tayo sa labas ng shabu-shabu or kahit sa bahay, hindi talaga mawawala yung sauce. Sa sauce naman ang ginawa ko is dilaw na itlog, nilagyan ko rin ng sati, unsalted soy sauce, yung kikuman, tapos yung garlic, minced garlic, at saka sibuyas dahon. Halo-haloin lang nating mabuti yan. Tapos yung puti naman na itlog, ilagay natin dun sa sabaw. Kapag medyo luto na yung gulay at saka yung mga bula-bula, sa kanya naman isunod yung pansit. Hindi kasi pwede na ma-overcook yung pansit. Kapag nilagay na yung pansit at kumulo na, pwede na tayong kumain. O diba, napakasimple lang lutuin ng shabu-shabu. Thank you for watching guys. Thank you so much sa walang panonood sa aking video. At sana nag-enjoy kayo habang pinapanood yung video ko. Thank you and God bless sa ating lahat guys. Bye-bye! Kakain na.